Ayun mga kalingap, yan, good afternoon, good morning, magandang gabi po sa nasa ibang bansa po. Today mga kalingap, andito po si Ate Julie at na-rescue po. At nagtulong-tulong po tayo, tulong-tulong po kami para ma-rescue si Ate Julie. At ngayon po ay magkikita na sila ni Jamaica. Yan. At bago po ang lahat, magpapasalamat muna po tayo kila Ate Rowena Rico, kay Ma'am Lucita Laksa, tsaka kay Kuya Marlon Bautista, at sa iba pa po na hindi ko nabanggit, kay Ma'am Malin. Maraming salamat po. At dahil nagtulong-tulong po tayo, meron tayong kababayan na na-rescue sa siguro Ate Julie, kung hindi po natin kayo natulungan ay baka po natuloy po yung plano nyo magpakamatay. Talaga po. Buti na lang po ano na po ngayon, ate? Ngayon po ay sobrang excited po na makita ko yung mga anak ko. Kahit ba po sabihin wala po ako na umuwi, okay lang po yun. Basta po importante makakasama na po kami ng mga anak ko. Kasi kayo po nagbigay ng pag-asa sa akin. Patuloy po yung buhay ko. Ngayon po ay unti-unti nang matutupad ang pangarap mo, Ate Julie. Kapit lang. Opo. At may bahay na pati kayo. Oo nga po. Excited na pong makita kayo ni Jamaica. Lagi niya pong sinasabi sa amin na namimiss ka na daw po niya ng mga bata. At ngayon mga kalingap, makikita na po sila. Susurpresahin po natin si Jamaica. Excited. Excited ka na din? Na ano din ako, natatouch na ako. Yan, syempre po, huwag nating kalimutan ang talagang unang tumulong uli, si Ate Rena po. Yan. Yes po. At nakakasama ko na ang aking classmate at ang aking kaibigan. Salamat po sa mga tumulong. Yan po, na-mention na po ni Kalingap Alvin. Salamat po at salamat kay God kasi di niya kami pinabayaan. Ayan po mga kalingap, papunta na kami kila Jamaica. Ayan po. Andito na ako. Ilang minuto na lang, magkikita na tayo. Sobrang excited na mayakap kita kasi yung obligasyon ba ni Mama na naipasa sa iyo. Mag-decision na kasi eto, ako na mag-aano, makakapag-focus ka na sa pag-aaral mo kasi nag-uwi si Mama ng buhay. Pasensya ka na kung nakapag-isip si Mama ng ganoon kasi nawala ng pag-asa, pero hindi tayo pinabayaan ni God. Ayan, pinauwi pa din ako ng buhay. Mga anak kong maliliit, miss na miss ko na din kayo na lalo na pag nakikita ko kayo doon sa vlog ni Kalingap Alvin sa video na lagi nyo nababanggit si Mama, parang yun, lalo napapalagas nyo yung loob ko kasi alam ko ako yung ano nyo, ako yung parang lakas din ninyo, kaya pasensya nyo si Mama ha kung nakapag-isip ng ganyan, pero hindi pa huli ang lahat na andito na ako, nakauwi ng buhay, magsasama-sama tayo. Hindi na alis si Mama, ako na mag-alaga sa inyo. Ayan po mga kalingap, malapit na tayo. Ate Julie, malapit na tayo. 5 minutes na lang. Ito na po talaga, ilang minuto na lang po makikita ko na yung pamilya ko, yung mga anak ko. Parang sobrang kabahan, excited, di ko maintindihan itong nararamdaman ko kasi talaga as in miss na miss ko na din talaga yung mga anak ko. Tapos sa dami ba nang nangyari sa akin, lalo't na trauma ako doon, di ko in-expect na mayayakap at makikita ko pa talaga yung mga anak ko, kaya sobrang thankful po talaga. Nakauwi ako ng buhay dahil sa mga dinanas ko po doon sa Saudi. Mula i-pull out ako, di po talaga din basta-basta. Halos sa pagkakain namin ay dyan nagagarapangan yung mga ipis, yung mga gamit, puro ipis. Sa higaan namin, puro ipis, kinakaragad kami ng ipis, pero binabaliwala ko kasi iniisip ko madami sa akin nagpe-pray, makakaalis ako, di ako tatagal dito, ganun kaya nilalakasan ko na lang yung loob ko. Kahit yung mga pagkain na halos hindi ko malunok, pinipilit ko lunukin kasi yun na lang magbibigay lakas sa akin, kasi para ako umuwi ako ng walang sakit, yung ganyan, kinakaya ko na lang lahat. Hanggang sa may nakasama pa akong Pilipina doon na ganun yung nangyari, kasi pinabayaan din ng agency, nakakapayo ko pa din ng agency na naghingi ng
pareho ba sa advice sa akin na walang walang magiging magandang resulta, na ang sabi once umuwi yung Pilipinang yun na binubugbog doon, papatayin nila o kaya kausapin yung Arabong amo na kasuhan siya para makulong doon sa Saudi para daw matuto. Siya na nga yung biktima, siya pa yung gaganyanin, si set upin bang makulong doon. Ganun din yung nangyari sa akin doon sa agency ko. Nasabi pag ganun nga daw kay Baba na inulit, hawakan ko na lang daw yung private part, o kaya daw takutin ko ng kutsilyo. Yung mga baliw ata yung amo ko kaya ganun yung mga advice. Buti na lang at hindi ako nawala ng pag-asa. Ayan, tinulungan ako ni Kalingap Alvin, ni Mate, dahil nga sa maraming nakakakilala kay Kalingap Alvin, madami siyang mga nag-ano sa kanya. Ayun, nakarating sa iba-ibang bansa. Ayun, parang nagkaisa yung ano nila para matulungan ako. Nagawa sila ng way para makontak yung OWA Jeddah, Polo, hanggang sa naipulat nga ako doon sa agency, doon sa bahay ng amo ko. Ayun, sa tulong nila, eto na, ilang minuto na lang po at andito talaga ako sa Pinas kahapon pa, pero po dumiretso po kay Kalingap Alvin. Sasurprisein po namin yung mga anak ko na wala po talaga silang as in kaalam-alam na nandito na po ako, na magkikita-kita na po kami kasi sobra po talaga nakaka-excited. Ganito po pala ang pakaramdam na na pag madami ka naranasan sa ibang bansa, pag uwi para po bang parang limot mo lahat yung mga naano mo kasi sa sobrang excited mo na makita yung mga anak mo, yung mahal mo sa buhay. Yun naman, ayan ang bahay nyo, ate. Mo yan. Ayan ang bahay nyo. Opo. Dito na tayo, ate. Ayan na yung bahay mo. Paliwala. Totoo talaga pala. Narog na talaga. Kita ba? Tunay talaga yan. Tunay nga. Ayan na nakihilig ko. May yero pa. Sabi ko nga, kay Jumay kada ko maniniwala na kaganda ko nahilig sa personal. Yan na totoo talaga Sa harap mo. Diyos ko po, higit pa sa pinangarap ko nakatindog dyan. Pinangarap ko lang, magagwalang ng medyo komportable ang harong ng pag-orwig kada kula. Dakula talaga pati, Malaki te? Malaki. Taga. Diyos ko po. Pupuntahan ko na po si Jamaica, susurpresahin natin. Apa. Ay mga kalingap, at sunduin ko lang po si Jamaica. Yan, kasama po natin si Kalingap Victor, mga kalingap. Hello mga kalingap. First time makita si Jamaica, no? Oo, gusto kong makita at si ngayon sila magkikita. Jamaica. Ngayon sila magkikita ng kanyang nanay. Grabe. Yan po mga kalingap, dito na tayo kila Jamaica. Kay Jamaica. Jamaica, kamusta? Okay lang po sa radyo. Okay. At napasugod kami ulit dito. Okay naman, galing kang school? Yung mga bata, kamusta naman? Omon, halika. Alvin. Kumusta? Nag-aaral ka? Opo. Okay Nawi naman. pa lang po ako. Ikaw, kumusta? Okay ka lang? Bakit pagod na pagod ka? Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo ngayon pala? Nag-ano po, liligpit po ngayon. Nagliligpit, tapos Mga po, maluto. anong niluluto mo? Gabi po. Gabi? Ikaw itong nag-ano nito? Ito nga kalingap, may gata ano dito. Dati sino ang naluto niyan? Si mama po. Mismo na si mama mo. Opo, sobra. Sobra. Opo. Nihintay ko nga po mag-uwi na si mama. Sabi ko, kaysa mag-focus ako pag-uwi ni mama, sabi ko mauwi na lang po yun. Pray lang, ha? May dala kaming package. Halika, Omon. Miss mo na si mama mo? Opo. Pag nakita mo si mama mo, anong gagawin mo? Masayang-masaya po pag nakita ko po si mama nandito na. Wala ka bang ibang gagawin? Mangiti ka lang? Ha? Ayayakapin ko po si mama. Ikaw? Ganon din po. Tapos po mahingi ng sorry. Kasi po nung nandyan po siya, hindi po namin pinapahalagahan po na nandyan siya. Ikaw, Tutoy? Mga mahihain pa yung mga maliliit, Ikaw, Bibi? Ano? May dala kaming package. Ha? May dala kaming package. Nasa loob ng sasakyan, medyo mabigat. Okay naman yung pag-aaral mo, hindi ka naman nahirapan. Madami ito.
Omon. Ako po ang ate dyan. Ay, ikaw. Kasi po magkakasama lang di ba po sila sa elementary. Okay. Very good. Apir tayo. Dapat ganyan ang tunay na lalaki. Ha? Tumata yung ama. Pag nga po ako nagising, sila anong oras na po, nalilit pa rin po ako. Kaya hintay sa kanila. Nalilit ka pala? Oh, yan ang sakripisyo ng isang ama, Umon, ha? Tingnan mo, ano pati si pawisan talaga, oh. So, ikaw ang magluluto, ikaw yung punasan mo si Nadala pa lang po kayo Sir Alvin kagapon po tulong, tas meron na naman po. Oo. Ano pa naman package mo? Oo, package to. Galing ibang bansa to, ha? Malaki-laki tong package na to. Galing ibang bansa. Happy ka naman? Opo. Basta makita ko kay Sir Alvin nila Ate Wena, masaya na po. Wow! Eh, si Ate Nalin pala. Oo naman. Ha? Siya din po. Siya din? Oo. Siyempre kay Ate Nalin ka dapat mga sobrang Oo. So, Tulungan nyo ng pagtulungan nyo. Kasi nalaki talaga Sir Alvin. Oh, malaki siya. Tayo, tulong tayo. Tara. So, tara. Tulong ka din sa pagbuhat ng package, ha? Sige po. Happy birthday na pati yan si Umon. Ay, happy birthday. Anong wish mo, Umon? May wish ka? Sana po na lahat po kayo magpapamilya nandito. Oo. Lahat ng pamilya. Ibig sabihin, si mama mo. Oo. May package kayo nandun sa Tara, dito na. Andyan yung package sa sasakyan. Tulong-tulong tayo, ha? Dito, ako matutulong din ako. Dito tayo, Ate Jamaica. Ano bro, kailangan mo ng tulong bro? Oh, kailangan natin. Buhatin ba yun? Mabigat ba yun? Oo, kailangan Kailangan madami tayo. Tara, bro. Tara na. Tara na. Ano yung excited ka? Oo. Wow, excited ka. Ito'y galing ito sa ibang bansa na package. Yan. Makakakaba Sir Alvin, Kinakabahan ang ka? puso Bakit? ko. Package lang. Malaking package lang yun. Oo. Kahit na po malaking bagay sa Oh, parang ako kinakabahan sa'yo kahit di. Oo. Kinakabahan Kinakabahan talaga po ako. Gusto tibok ng puso ko. Kinakabahan ka ngayon? Ka na, Umay? Malaking package to. Oo. Sige. One. One. Kuya, dito ka kuya. Kasi Oo, ikaw ang mabukas, kuya. Buhatin natin to Buhatin ba natin to? One, 2, 3. Ano na? Wala si Mama na Ayaw na ako. Nakaulit na si Mama. Oh, si Mama! Di naniniwala, yaw na ako. Ayan na. Ano, Umon? Saan yung kukumpleto yung family mo? Ayan na. Naiyak din ako eh. Enjoy. Ito na si Mama. Oh, ayan na. Tingin Sir Alvin, natawad ko po. Ayan na yung surprise. Yan, nakauwi si Mama buhay. Ano si O? Yakapin mo, sabi mo, yayakapin mo si mama mo. Magkakairibahan natin ito. Di na mali si Mama. Paano na eh? Sabi mo yung wish mo sa birthday Ayan mo. Na-advance Magkompleto na. kayo. Advance na. Yan na si Mama. Dahil na mahali si Mama, magkairibahan natin. Yakapin mo mama mo, di ba sabi mo, huwag ka lang hiya. Di na mahali si Mama. Nahihiya. Magkairibahan natin. Hindi ka nahihiratuad ko. Hindi makagalaw si Tutulungan kita. Jamaica. Tutulungan kita. Ayan. Ayan. Ito. Kita dito. Mama mo. Ay, ayoko mama. Pasensya na kung kasi nakapag-isip si Mama magdikte duman na. Pero di ba pinabayaan, pinaulit pa din ako ng buhay. Nga mo na.
Kaya manak, wala mo niya ako na maano ka mga tugang mo na, makakapokus ka na sa pag-aadal mo. Nauna ako din ako mahali na. Pasensya na ka muna ka kung naiatang ko sa indo ang responsibilidad bilang inanak ka. Pwede nga ina ako makapaniwala na totoo talagang nangyari na pag-uli ko may harong na. Kaya maski nagduduang isip ako, sabi ko mauli ako, mayong-mayo ako. Pero sabi ko, totoo man ata yung mga digdiyo. Kaya ayun, niwala ako kasi ayan, hindi ko na di nga mapaniwala anak na may harong na akong araw kaya nauulian. Kasi di ba namagali ako halos harong talo sa may daga na kita magturog. Tururo, nagtutururo. Ngayon, walangan mo. Hindi, hindi na ako gusto. Hindi, si mama na bakit? Ano na? Yun na pagka ko na. O, ma-birthday ka, di ba? O, yun na si mama. Ma-birthday. Ano mo? Ikaw mo ka pa nawala? Yun na si mama. Sabi daw nasa package. Anong gusto mo? Package o si mama mo? Mama po. Surprise namin yan. Ano? Dati ka mo nakakataran. Totoo na, hindi ako na nakatindog sa harapan ng dunak. Nagagat ka. Ay, oo. Umon. Hindi na nakakapagsalita si Umon. Oh. Umon, si mama na ini. Oh, totoo ini. Oh, bako ining ano. Umon. Hoy, si mama. Ma, gusto ko lang sabihin mo, tagal ko na pong gustong sabihin na, sorry po kasi yung nandyan ka pa po, dahil may po ikaw pinapalaga. Okay lang yun. Naintindihan ko man yun kasi nung maghali baga ko halos mas anong responsibilidad yung naiwalat ko sa iyo. Naintindihan ta ka man na. Pero siyempre, manyanyaw na ininap. Kita ka man na nakwawalat. Di ba yan yung pangarap tanak? Maayos lang yung harong ta. Pero masigit pa ang tinaw ni God. Igit pa na. Hindi nga din ako makapaniwala. Pero ngayon nanahiling ko na talaga. Oh. Diyos ko po. Salamat talaga. Kaya po itong yawan ka, panay lang ang gala ko, tapos ikaw ang terminal nagamero sa harong. Tapos itong winalat mo kami, nagsiring ka ng ibang bansa. Na-realize ko, arag ba rin kayo nabuhay ni mama. Yun na, diba na, sasabi ko sa Indo, marirealize nindo kalaga ng ina, pag ako naghalig di or mawara, doon na dumaano na, tama pala yung sinasabi ni mama, tama pala itong pangadal ni mama. Ayun yun, sinasabi ko sa Indo. Pringo niyan, ayan na, nangyari na na. Nakalimutan na natin yung mga nakaraan natin na halos talagang down na down kita, talagang mayo-mayo. Magmampun kita na ganyan, pahalaga natin yung mga blessings na bigay ni Nakalingap, ganyan, yung mga nag-sponsor. Sir Alvin, salamat po talaga. Welcome. Kay Ate Nalindy. Dahil po sa inyo, nabuo po pagkatao ko, nabuo po ang buhay po namin. Nabuo din po ang pamilya po namin dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Welcome ha. Kasi kung di po dahil sa inyo, hindi po magkakaganito buhay po namin. Nasa office. Alam mo na kung dahil din dahil kay Kalingap Alvin, siguro baka dahil din ako nakauli ng araw kain kadali. Kasi may mga ka-agency ako duman sa Saudi, sa agency duman na abo din tabangan ng agency. Pero binugbog yun. Pero wala. Ang gusto mangyari ng agency, once umuwi daw yun, papatayin nila o kaya magawa daw ng way para makulong sa Saudi. Pero siya na yung biktima. Pero dahil nga sa tinutulungan ako dito, naging okay naman yung ko doon. Kasi nakareport nga sa yung mga ng amo ko.
Kaya medyo komportable ako doon kahit na ba yung dinanas ko doon na once makain kami, yung mga kalubuilo namin, libo-libong ipis. Sa higaan namin, nagagarapang yung mga ipis. Pero tiniis ko lahat yun kasi alam ko, sabi ko, hindi ako pababayaan ni God. Alam ko makakauwi ako. Ayun kasi mas higit na hirap din yung dinanas ko sa Saudi. Sa agency ng ipulaut ako. Pero tiniis ko lahat yun kasi alam kong doon una dadaan ang proseso para makauwi. Pero lang naman ako doon, 1 week. Madali lang talaga as in nakauwi ako dito. Kasi sa tulungan ng mga kaano ni Kalingap Alvin, sa mga nagtulong sa akin doon, si Ate Rowena Rico, si Ate Lucita Laksa, tsaka si Kuya Marlon, talagang as in, hindi sila nagpabaya. Talagang todo monitor sila, tsaka todo report dun sa OWA, tsaka sa Polo kung kumusta na ako kasi hindi na nga nila ako na-contact. Kaya yun, hindi din ako nawala ng pag-asa kasi alam kong hindi ako pinapabayaan nila. Naasikaso talaga nila yung ano ko na makauwi. Kaya ito, kahapon dumating na ako dyan sa Pinas, dito sa atin. Kaya lang dito sinundo ako nila Kalinga para nga ma-surprise ko kayo. Talagang miss ko na din kayo ngayon. Di ko nga po akalain na ikaw pala yung surprise. Kala ko package talaga yung damit po, katulad sapatos, ganun. Di ko po akalain si mama. Mas pala Mas sigit pa pala po doon sa mga bagay. Kaya ito na andito na ako. Buo na tayo. Makakapag-focus ka na sa pag-aaral manak. Ayan manak. At pag maka lang sana na makanegosyo tayo. Magkaroon ako ng negosyo dito. Dito na lang ako di na talaga ako alis. Talagang asin kayo na talaga yung pupukusan kong malagaan. Kasi alam ko naman na once makatapos kayo na kayo yung talagang asin masasabi kong tunay na yaman baga na kayo yung tutulong sa akin. Once na maghina na din ako. Gano'n na lang nak yun. Kasi alam ko naman na kursigido ka sa pag-aaral. Kasi nung una talaga naiintindihan kita. Kaya pa-stop-stop ka kasi maalis ka dito. Walang laman ng tiyan. Naawa ko sa iyo nun nak. Labas malaman ko doon sa mga kaklase mo na nahimatay ka noon. Kasi nga sa sobrang gutom nak. Wala mo lang ang pagkaramdam ko. Parang naawa ako na wala man baga nak akong magawa nak. Halos lahat na pagkakakita sinusubo ko na nangilaw ako kahit gabi. Tapos mapasok ka pag school mo, makikita ka ng mga teacher mo, matinda ka pa ng isda sa Pandawan. Masabi, Ucho, may ka mapasok ka ba at matinda ka pa niyan? Naobliga kita lahat na, pero kaya mo na sana, ang sabi ko lang sa iyo, pag naka-negosyo si mama dito, hindi mo na mararanasan yun, na magatinda-tinda ka pa bago pumasok. Gagawin ko lahat ng makakaya ko na para maasikaso mo yung pag-aaral mo na. At saka sabi ko baga sa iyo na kaya siguro pinaramdam ni God na yung case mo baga dito na napabayaan ko kasi pa-flight na ako noon. Pinaramdam sa akin ni God na nakatrauma nga ako doon. Talaga yung pakaramdam talaga na kaya di mo maaano. Kaya ramdam ko ngayon na pasensya na kung hindi ko na pero kasi pa-flight na ako kaya di ko naasikaso. Pero ngayon makapagpahinga lang ako, nakaharapin ko yun kasi ko na kasi pag tinulorate mo ang taong nagagawa ng ganyan, hindi lang ikaw mabibiktima, madami pa. Naharapin ko yun promise ko sa iyo. Alam ko na yung pagaramdam nung sabi mo, lutang ka. Halos lahat na makita mo na kay dad nun, inatatakot ka. Ngayon papakita ko sa iyo na harapin natin yan kasi dapat ang ganyan ng mga tao hindi tinutolerate. Kasi matatanda na sila, dapat sila na yung nagiging huwaran sa mga kabata o sa mga tao. Sila pa yung nagiging problema. Para bang porque meron sila ganyan, parang inaabuso ba nila. Pero pa-promise ko yun sa iyo para mag-relax yung isip mo kasi naramdaman ko yung nagsabi mong yung pagramdam mo na ganyan. Kaya yung sabi mo pagkausap sa akin, mama, wag mo na lang mama kasi matanda na yan. Dapat ang matanda, nire-relax na ng buhay. Hindi sa ganun pala dapat talaga yan. Ipaano mo din sa kanya na mali yung ginawa niya. Kaya kailangan magdaan tayo sa tamang proseso para malaman niya na mali yung gawa niya. Kaya yun biglang naisip ko yung problema mo dito sa Pinas. Sabi ko, talaga dapat di ko pinabaliwala yung ng anak ko kasi dito pa lang pinagbalakan pala ako ng amo kong rapin. Sa iyo, di ba nagawa ng halikan ka or anuhan ka? Kaya harapin natin yun huwag kang matakot. Oo, dito lang kami. Sige na, buhatin mo na yun, pasok na kayo sa para makapagpahinga kayo. Papahinga na
Makakapasok ka nanay May sa ano labahan mo. pa muna ako duman sa likod na nasa plastic. Ano ka? Di ka karapat dapat. Kailangan mo yan. Kuya pa naman nagtatangis ko sa mga. Ito na oh. Pasok na sila. Diyan na po. Okay man natin ang bahay nyo? Okay po. Wow. Hindi po ako makapaniwala. Sobrang ganda. Higit pa sa pinangarap sana. Bago kami magalit, di ba nakaiga kami dun sa may plywood na higaan, tapos nakapatong lang sa lupa. Nag-i-imagine ako nun na paano daw makahiga sa kutsyon, tapos makahiga sa malambot na unan, tapos dun sa komportable ang bubong. Bago ako nag-imagine nun, ilang araw lang nagkatotoo dahil kay Sir Alvin, dahil kay Ate Rina rin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Welcome. Dahil po sa inyo, marami po mga tao ang nagbabago ang buhay po. Dahil po sa kabutihang binibigay niyo po. Hindi nyo na nakararanasan yung pag nag-ulan, pag hanap kayo sa kusang hindi natulo. Hindi na ninyo mararanasan yung na papasok kayo sa school na mama, makulugan tula ko mama, aru kaya. Lalo ika, na naranasan mo nang nahimatay baga na mag-eskwela ka dahil nga sa gutom. Kaya, salamat po talaga. Salamat po talaga. Di po talaga ako as in, ayan, nahihiling ko na po pero Diyos ko po, di po talaga ako naniniwalang nangyari po talaga. Di kasi po talaga nawawalan na po ako ng pag-asa talaga. Kasi sisiman po baga talaga ang maano sa mo na halos mga kamag-anakin ko po, di man kami dinadaramayan. Tapos ngayon bigla po sa isang igla po nagbagong buhay. Tapos yung harong may yung di po talaga makapaniwala. Talaga kakaiba po talaga pag nag-kilos na po talaga si God. Talaga po may imposible po talaga. Tapos na-experience ko po sa Saudi o nang magka-problema po ako. Ayan, parang isa 1 week lang po ako nagtagal. Pero ayan na po, ito na ako. Kapiling ko ng mga anak ko. Talaga pong asin, pag ginusto po talaga ni God na pag nagkilos po talaga siya, walang siya lahat po talaga na anuhin mo. Basta nananadig ka lang po talaga. Yun nga sabi ni May, huwag ako mawala na pag-asa, pray lang. Po talaga po lahat naging simple po talaga kasi sa mga na-experience ko po talaga sa Saudi, lalo po sa agency, maraming mga halos yung mga Ethiopia, 3 buwan na doon, wala na ng pag-asa, halos nasisiraan na nga sila ng ulo kasi sa gutom nga po, isang beses lang nakain. Buti po ako 1 week lang po ang tinagal ko doon, nakauwi na po ako ng Pinas kasi talaga pong siguro po talaga ginagabayan din po ako ni God kasi alam po nila na kung ano po talaga minimiti ko, kung ano po talaga naging kung bata ko umalis. Tsaka kawawa po yung mga anak ko. Kaya po talagang, as in, pinaramdam din po niya na may silbi pa man po ako kasi may mission pa po ako na dapat ko sa mga anak ko. Na kayo po yung naging way para po mabago yung po ng buhay ng pamilya ko dito. Hindi lang bago nga yung buhay natin, di ba? Dati, wala tayong makain, tas naalala ko nung pagkaritera ko ng elementary, masabi ako, mama, nakaluto na ko. Masabi ko, dahil pa, tapos ito na, aram ko na ang gagawin, mga utang. Tayo ko na ito nararanasan niyan. Tapos dati, pag makita mo sasap na, may sarili kita sa puro ng balasa. Nakakita mo na siya. Maraming sihidap na dinanasan ka ito. Salamat kayo. Kahit kasi may pag-asa mo palang mag-ginawa ang buhay ka. Tama ka sabi mo, mama, pagsubok ng pag-ay mo na mayanan mo. Dito na yun madadanas na araw-araw kayo itong kapila kita sa kapitulyo na kita nagkakan magdamlag magalat kita makapila makasingit ka sa pila pag-abot na naman pag nangyari na mayaman din mangyayari maulit din kitang maya halos grabe kaya nga masuki pa yun na nangyari ng araw kayan kasi ayan biglang nag-miracle si God sa isang iglap ayan na yung mga kailingan dapat
magiging ano sa atin, challenge ba, pahalagahan natin, mahalin lahat yung mga bigay. Kasi halos nga nung nandun pa sa sitwasyon na ganun, wala sa ating natulong. Kahit na nagmamakawa na tayo, masasakit na salita pa yung naririnig natin. Okay lang kasi para may makain tayo. Kaya dapat gawin natin ngayon yung andito na to lahat ng mga blessings. Pahalagahan natin. Huwag natin baliwalain. Kasi hindi basta-basta kasi na tong ganito. Dahil siguro nung maano ni God na nawala na ako ng pag-asa sa Saudi, doon siya nagkilos. Paramdam ba sa akin na huwag kang mawala ng pag-asa kasi parang may mission pa ako, parang may ano pa nga ako, may mga anak akong maiiwan, maliliit pa. Kaya yung parang ginawa nilang way si Kalingap Alvin at saka si May na hindi naman ako nagkamali kasi totoo sila, busila ka kanilang puso. Bagalag ka naman. Dati, ang halata. Dati, yung ang ginagawa ko na lang pag may nagpapalit ng pawid, may nagpapalit ng bubong, hinihingi ko yung mga inalis nila kasi sabi ko sayang, kaysa sunugin po, hingin ko na lang, di ba na? Nilalakip-lakip ko yan sa bubong para sa hindi kayo maulanan. Kaya lang syempre, sa tagal din naman, sa init, sa ulan, nabubutas-butas din. Naalala mo din ba gayon na bigla nagpasok ng tubig na ang higa natin mababa tapos binuruhat ko na lang yung mga kapatid mo kahit basang-basa na, pero tulog pa din sila kahit basang-basa na, pinapatong ko sa lamisa kung saan na lang na pwedeng di mabasa. Yun. Ate, anong masasabi mo ate? Ito na yung pangarap mo din. Masaya. Na naiiyak. Yung magsalita, basta masaya ako. Ako din na na ako, parang emotion, nadadala ako sa emotion. Nasaan si kuya? Kuya, ba't naiyak ka? Naiyak ako kanina bro nung hindi siya makapaniwala na Yung dito pa lang bro, naiyak na ako nung hindi pa niya nakita yung nanay niya dahil nga hindi nila in-expect na darating yung nanay nila. Tapos nung nandoon na tayo sa sasakyan, napaluha talaga ako doon kanina sa reaction nitong bata na to at saka ito si Jamaica. Grabe. Kahit na sino naman siguro sa situation ni ate na nagkaroon siya ng problema dun sa Saudi Arabia. Buti na lang kayo ang tumulong. Opo. Tulong-tulong. Buti natulungan po ninyo Kalingap Alvin na makauwi si ate. Dahil naka-experience din ako niyan sa mga kakilala ko dun sa Saudi kasi galing din ako ng Saudi Arabia. Saudi. Napakahirap din magkaroon ka ng problema sa Saudi Arabia. Okay. Kaya dyan sa mga kasama nating OFW, mag-ingat po kayo palagi dyan sa bansang Saudi Arabia. So yun lang bro. Tsaka pwede din naman kung kontak sa amin. Oo, yun pala. Kung para matulungan din namin. Welcome po si Kalingap Alvin, yung mga tutulong namin dun sa mga OFW na abuso dyan, gusto nang umuwi. Yan. Siyempre si Ate Nalin, may dalawa na ang napauwi ni Ate Nalin. Ayan po. At Ate Julie, mag-enjoy kayong mag-iina ha, mag-happy moment kayo ha. This is your yung mga araw na hindi ko po sila nakapili. Masusulit nyo na nga ang oras, no? Buti na lang di ka bumitiw talaga Ate Julie. Dahil po sa tulong niyo po talaga. Pero kung hindi ko po talaga siguro wala na po talaga. Baka po talaga iuwi ako dito. Wala na. Pero salamat po at nakilala ko na ko po si May tsaka kayo po. Ikaw na po talaga kasi plano ko na po talaga noon kasi salamat talaga sa na po talaga ako nung time na yun. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tapos bigla na nga lang po nakilos po si God. Naano ko po si Mate, hanggang may ginawa parang si Mate, nakilala po, inano po ako sa inyo, ayan po. Doon na po yung naging, biglang binago ni God yung buhay namin. Kaya po, yun, nagkaroon naman po ako ng ulit ng pag-asa kasi, ayun po, yung family ko po kasi talaga pinaka-priority ko.
Kaya ramdam ko po kung nagdudusa po sila dito, nagugutom or na ano, ako po doon di makaano kasi sila po talaga yung ano ko ay. Kaya po nang malaman kong ganun, na di sila walang makain, tapos di ako makabali, walang mautangan. Talagang sabi ko siguro solusyon na po yung assistance na kahit po kaunti para po madugtungan yung mga anak ko makakain ng ayos. Pero mali po pala yun kasi oo yung pera na uubos, pero syempre po yung madadanasin ng mga anak ko pag nawala na ako, baka po nalilimos na lang po sila dyan. Hindi ko man na po din naisip kasi yung ano ng mga anak ko kasi sobrang stress na po ba, kaya nakapag-isip po ako dun magbikti. Si ano ate, isang bagong simula ang ano nyo, panibagong chapter kumbaga ng buhay nyo, makapagsimula kayo ng bago na ano na tayo, kumbaga pataas na, wala na tayo dun sa baba, hindi, tinataas na tayo ng Panginoon nasa mas maayos na buhay. Ano ate, o parang gulong ngayon ay siguro tinataas na tayo ng Panginoon at kami naman handang ano umalalay ate Julie, lalong lalo na sa'yo kasi andito ka na sa Pilipinas. So yung sinasabi nating abroad ang pag-asa para maipabahay, mali pala tayo kasi si Lord pala ang pag-asa, ano? O kumbaga nagkabahay kayo, syempre ginamit lang kami ng Lord para magkabahay kayo, matulungan kayo, ginamit lang kami ng Lord. Ngayon ate, ano na lang natin yung kabuhayan nyo dito sa Pilipinas, ano? Dito sa ating ano, yung negosyo mo, ano ate Julie. So pag-uusapan natin yan, ano? At focus na lang tayo sa pag-aaral ng mga bata at sa negosyo. Ano, ate Jamaica, masaya ka na? Happy ka na? Kompleto na, di ba? Sabi mo, si mama mo na lang ang kulang. Talagang siguro tabi-tabi kayo ngayon matulog, ano? Ikaw, Umon, saan ka matabi? Kay mama ko. Oh. Ikaw, ano, kanino ka tatabi? Kay mama din po. O, paano na yung iba? Dito po muna. Huwag na muna po dyan sa kwarto. Dito kami lahat matutulog, tarabi-tabi kami lahat. Na muna po. Happy. So, ayan ate, ano, Julie. So, next ano natin, pag-usapan natin yung negosyo, ha? At ribbon cutting. Ayan po mga kalinga, pag-ribbon cutting si Kuya Bal. I-schedule na po natin yung ribbon cutting. At ngayon po ay pansamantala muna kami magpapaalam ate Julie. Happy ka na ate Julie? Happy po. Oh, yan. Hindi po ako makapaniwala, mga kasama ko pa talaga mga anak ko. Sarap po ng buhay kasi na sama-sama kayo, ganyan. Sabi nga po niyan, total, ito na po yung pangarap ko. Wala na po talagang hihilingin pa. Ito na po yun. Kasi masaya na po ako. May bahay na. Tapos kung magkatutuman po may negosyo ako, ay sobrang saya ko po talaga. Talaga pong as hindi na po talaga ko alis. Pupukusan ko po talaga mga bata para makapag-aral po sila ng maayos. Talaga. Ayan po mga kalingap. Ate Jamaica. Okay na? Okay na? Hindi pa rin ako, Sir Alvin, Hindi. makapaniwala. Nagkukurulog ang payo ko kaiisip. Baka di ka magkatulog. Yan. Okay na ano no? Ate, yan. Ay, totoo na ito na. Dito na ako. Magising ka. Ayan, nakasikaso na si mama. Nakaano na. Mapasok ka na lang na. Wala ka nang intindihin ako na na. Oo. Papasok ka na lang. Susulitin ko yun, anak, yung mga araw na inasa ko sa yunak na nasa abroad ako na. Basta mag-aral ka lang maayos na kasi yan na lang ang magiging ano mo na. Yung karunungan natin, yung kayamanan na hindi mananakaw, ninumanak. Yan yung magiging way mo na para matupad mo yung pangarap mo. O na sabi mo nga niya, tutulungan mo yung mga kapatid mo na makatapos din, di ba? Ayan na, kaya magsumikap ka mag-aral na kasi once makagraduate ka na, parang nakagraduate na din ako na, pangarap ko din makapagtapos na, pero di ko din nagawa kasi sobrang hirap ng buhay, alam mo yan. Kaya gusto ko makapagtapos ka para
Parang ako na din yung nakapagtapos na. Kung ipapangako mo ba Imposible. kay mama mo? Opo. Ayan, Nay. At balita naman namin, napaka-active nito sa school. Opo, madami po ito yung mga teacher po talaga niya nung high school. Talaga po nagsasabi sa akin, sayang si Jamaica kasi matalinong bata. Ba't nag-stop pa? Hindi, ang talaga po pinaka-problema po talaga namin, as in talaga po, gutom. Talaga pong as in, minsan po natulog kami, minsan wala laman ng tiyan. Totoo po talaga. Kaya po, sige po makapagtapos yan, kaya lang po talagang as in, sa sobrang hirap po, parang yung hadlang po, baga talaga namin, sana himatay siya doon dahil nga sa gutom. Kaya, nadami nga pong gustong mag-ampun dyan kay Jamaica, pinakausap ko si Jamaica. Jamaica, ampunin na lang kita kasi magaling kang bata, ganyan, naasahan, tapos kumisipag. Siya naman po talaga ang ayaw, kahit po ba sobrang hirap ang dinadanas sa amin dito, ayaw niya po akong iwanan. Kasi sabi po ni Jamaica, kawawa man si mama pag iniwanan ko kasi ako na nga lang yung katulong-tulong ni mama, tapos iwanan ko po, hindi po ako mapaampun sa inyo. Ganun po yung gusto ng batang yan, kaya believe din po ako dyan. Kahit sa hamon ng buhay pong sobrang hirap, kahit siya na yung nauobliga mag-discarte na makain kami, pero ayaw niyo po akong iwanan. Hindi niya na po inisip yung feeling kung anong pakandam ng bata na nagliliwalo niya, naglalaro, hindi niya na po inisip yun. Mas inisip pa niya na tulungan ako, or pag wala na po talaga ma-discarte, siya yung nag-discarte po hanggang sa nalaman ko nga po nung time na huli na pa-flight na po ako noon, nalaman ko po yung time na yung palang nilalapitan namin na akala ko po mabait na tao, mapagsamantala po pala. Pero ngayon po, harapin ko po siya mga ano-ano lang po ko, harapin ko po siya kasi naranasan ko nga po sa ibang bansa muntik na huripin ng amo ko. Ayun po, kaya po mismong naano na po siya dito. Iba po talaga yung pakanong, natruma nga po ako, di ba nasa edad na ako, pero yung takot ko, grabe, siya pong minor de edad po. Kaya sabi ko, pinapangako po sa anak ko na, kaya siguro pinaramdam ni God yun, kasi hindi basta-basta wag baliwala Kaya harapin ko po yun. Total, andito na po ako. Harapin ko po yung para matuto po siya. Apo. Sige ate, so ano lang tayo, habang ginagawa natin yung mga solusyon sa natin, sa mga problema. Una yung siyempre sa negosyo, sa at yan, yung sa negosyo po, ayan, gagawin natin yung paraan. Tapos yung kay Jamaica, ayan, gagawin din natin yung paraan. At this time, so enjoy muna ninyo yung yung reunion, yung pagkikita nyo muli ng mga anak mo ate. Pag sabi mo nga ate, babawi ka kay Jamaica. So magbubuhay prinsesa na pala si Jamaica. Hindi naman na po ako sanay, Sir Alvin, na magising bukas tas yung malinis, yung ayos na waga po ang bahay, hindi po ako nun sanay. Gusto ko ako po maayos. Okay. Sabi ni mama mo, gising ka na lang, papasok, kakain. Hindi mo Babawi po ako ngayon. Hindi po ako nang sanay. Hindi na sanay. Gusto ko ako na Ikaw na ang mag-aasikaso sa mga bata, pag-aaral. Wow. tulong-tulong mo po kami. Amen huwag magbabago. Yan ang gusto namin. Yan ang gusto ko. Huwag magbabago. Pagkagising po, pagkagising naman, gigisingin na po kami lahat, tapos yung tulong-tulong na maigib na po siya ng pampaligo, tapos po ako mapainit na pong tubig, titimplan ko na sila, tapos malugaw baga po sa Alvin, tapos almusalin ko na po sila, tapos yun, sabay-sabay na po silang maalis. Kaya nga po nawa din nga po ako kay Umon kasi kahit gusto niya pong magpasok po ng maaga, kailangan niya po pumunta yung mga kapatid niya po para sabay-sabay po sila kasi hindi naman po sila pwede sumakabay sa akin kasi manggisok po ako, sila mambungalo, kaya sila din po. Saka sabi po ni mama ko ang magkakapatid nagtutulungan para mabilis daw po ang matapos ang mga gawain. Hindi na ako. Hindi na kayo mahuli-huli na ako. Andito na ako na mag-ano na dito. Kasi, yun, hindi na maobligang pag na sabay-sabay. Kasi ayun, nakaprepare na lahat, maligod na na. Babawi ako sa inyo na, kasi doon ko na-realize sa Saudi, sobrang kaalagaan nyo din para sa akin na hindi kompleto yung ko na ganyan.
Kaya nung natawag kayo sa akin, wala akong magawa. Dahil sa iniisip ko kayo, hindi ko na iniisip ang buhay ko doon. Dahil maraming hirap, gutom, tinis ko yun. Pero yung kayo na yun nagreklamo sa akin kung ano yung problema. Hindi ko kayang parang ano ko na, tutulog kayo, walang kinain, tutulog kayo, ganyan-ganyan. Kaya baga parang naging makitin yung utak ko, nakala ko ang solusyon nga yung pagbibikti. Yung pala hindi. Mali. Kaya salamat na di pa naging huli yung talagang as in talaga minuto na lang talaga noon. Talagang siguro wala na talaga ako ngayon. Plano ko talaga, inumin ko talaga yung isang galon ng Zonrox. So nakatabi na yun sa akin, nakayak na ako, nangiyak doon. Pero nung time na yun hindi ko na ituloy yung plano ko. Kasi ang hirap. Wala akong magawa doon. Tamang pakinig lang sa mga problema dito. Nagbabali ako, di makabali. Wala akong magawa na. Akala ko solusyon yung pag-abroad. Pala yun, mas problema, mas makakatrauma ko pala ako doon. Anak, gagawin ko para sa inyo na. Ayan, Ate Julie. It's your time naman, ano? Kumbaga, ikaw na naman ang ano dito sa family mo kay Jamaica. So, masaya kami. Masaya kami na ito si Ate Jamaica ay natupad na yung wish tsaka ni Omon. Ayan, at pansamantala, magpapaalam tayo ng Ate Julie, ha? Ate Jamaica, pansamantala, paalam muna tayo. Kasi gabi na din, ano? So, God bless talaga sa inyo. So, na-touch kami talaga. Talaga ako, sobrang na-touch sa pangyayari. Di ko din akalain na magagamit tayo ng Panginoon para mabuo kayo ulit. Maraming salamat Sir Alvin kasi po inibay niyo po yung buhay namin. Tapos po, maraming salamat din po sa tumulong kay Mama na nagmumonitor po. Maraming salamat po kasi napauwi niyo po si Mama. Bahala na po si God na magbalik po sa inyo ng mga kabutihan niya. Ate Julie, magpapaalam na rin kami. Nagpapasalamat din po kasi yung Kalingap Alvin. Talagang taus-puso nagpapasalamat po kasi kayo po yung nagbigay ng pangalawang buhay, ng pag-aasa sa amin, sa mga anak ko, lalo po sa akin na eto po, buhay na umuwi. Tapos umuwi po ako na yung pinaka-dream ko talaga kung nag-abroad. Pinilit kong iwanan yung malilit kong anak kasi magkaroon ng bahay na maging komportable yung mga anak ko. Eto na po, binigay nyo. Kaya po maraming salamat po talaga. Pahalagahan ko po ito, pahalagahan po namin itong mga bigay nyo kasi ito po talaga pinaka-dream namin na kahit kailan po, siguro po sabi ko hanggang pangarap na lang nakyan. Libre naman mangarap na. So yun po sabi ko na magkain tayo ng kumpleto sa isang araw. Mangarap na lang tayo, mangarap na. Pero ayan po, nagkatutupo. Kaya po maraming salamat po talaga sa inyo. Lalo po sa mga tumulong po sa akin na hindi ako pinabayaan nung nasa abroad po. Sila Ate Rowena Rico po, si Ate Lucita Laksa, lalong-lalo na po si Kuya Marlon. Maraming salamat po sa kanila. Siyempre kay Ate Nalin talaga. Opo, sa mate ko, di ko po talaga makakalimutan. Kung hindi po dahil dyan, baka po wala na, bangkay na po ata ko inuwi dito. Hindi talaga mate, minuto na lang talaga mate na mapuntak ako sa iyo mate. Pero Nagpapaalam na siya sa akin. Buti na lang Ate talaga, no? Napakabuti ng Panginoon. Okay, pansamantalang papaalam na muna kami mga kalingap. At paalam muna sa inyo. Yan. At babalik din kami para syempre sa contact na lang tayo sa Messenger Ate kung ano yung mga kailangan dun sa plano nating business, Ate Julie. Maraming salamat. God bless din sa inyo. Ingat po kayo. Ano ka na dito? I-enjoy mo yung alam mo kasama sila Jamaica. Ha? Para magpahinga ka muna. Tapos parang ako may tatamanin bago may pagtulog. Parang mga kalingap po sa panood mga ng ating vlog. So sobrang nakaka-touch ano bro? Oo, grabe. Naiyak nga ako kanina bro. Binuksan ko yung pinto ng sasakyan. Tapos si Jamaica hindi siya makagalaw eh. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Pero nakita ko sa mga mata niya na unti-unting lumuluha yung mata ni Jamaica at saka yung si Otoy. Grabe. Pero nagpasalamat talaga ako na pasalamat ako sa Panginoon na nakauwi si Ate. Kami din. Kaya di na ako makapaniwala na kaya pala yun kahit hindi natin lapit kay Rafi. Yan, madami nagsasabing Rafi pero in that moment
may makontak na kami sa OWA, sa Polo that moment. At si Lord talaga yung gumamit sa amin. Siya yung dahilan mag-arrange. Basta willing tayo makatulong. Yan. Thank you so much mga kalingap, at don't forget to subscribe sa channel natin. Ito po, ang channel na ito malaking tulong po, kagaya sa pagpabahay. Yan po, at sa mga nangangailangan din, malaking tulong po itong mga revenue dito. Kaya mag-subscribe po tayo, at salamat po sa hindi nag-skip ng ads. Salamat po. At supportahan po natin Kalingap to. Subscribe nyo yung channel Kalingap Victor. At suportahan talaga natin si Kalingap Alvin, mga Kalingap, dahil mayroong isang OFW na nakauwi ng Pilipinas dahil sa kanila, mga Kalingap. Yahanga po ako sa ginawa ni Kalingap Alvin, na mayroon siyang OFW na natulungan na makauwi dito sa Pilipinas. Ay, siyempre salamat po sa mga tumulong din sa atin, kay Ma'am Rowena Rico, kay Ma'am Lucita Laksa, kay Kuya Marlon Bautista. Maraming salamat kay Ate Malin din. Maraming salamat po. Yan, salamat po talaga. So, huwag natin kalimutan mag-subscribe din sa Ama ng Kalingap. Yun, bro? Kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rob, kay Ate Idnas Vlog. Suportahan din po natin sila, mga Kalingap. Apo. At siyempre, may channel din po yung misis ko, Ma'am Buena. Yan. Salamat po mga Kalingap. Hanggang sa muli. Salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na